alam kong hindi ako magugustuhan ng mga magulang niya dahil ibang klase ang pinapangarap nilang babae. Pero nung una ko siyang nakilala ay sobrang taba niya, hindi rin naman siya gustuhin ng mga babae. Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Alex at may boyfriend siya na tawagin na lang nating Christian dahil literal na Kristiyano. Si Christian ay mabait, gwapo, introvert at sobrang talino kaya si Alex na ang nag-first move sa kanya. Pakiramdam kasi ni Alex ay matcha-challenge siya kay Christian dahil si Christian ang tipo ng tao na bahay at aral lang. Noong unang nakilala ni Alex si Christian ay sobrang taba niya, hindi siya gustuhin ng mga babae kaya naisip ni Alex na hindi rin naman siya magugustuhan ni Christian. Dahil palaging laman ng guidance counselor si Alex, mababa ang kanya mga grade at puro palakol at minsan sa isang buwan lang siya pumasok. Sa madaling salita ay wala kay Alex ang ugali ng isang babae na nag-aaral sa isang Christian school. Ilang buwan lang ang nakalipas ay pinormahan na siya ni Christian pero ang totoo ay parang si Alex naman talaga ang nanligaw kay Christian. Palagi niya pinupuntahan si Christian sa kanyang classroom kaya hindi nagtagal ay naging magkaibigan na silang dalawa. Natapos ang school year pati na rin ang bakasyon at noong pumasok na sila ulit ay sobrang laki ng pinagbago ng Christian, sobrang laki ng pinayat niya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa chat hanggang sa nung minsan na nagkausap sila ng maayos at laking gulat ni Alex nang umamin sa kanya si Christian na nagkakagusto na siya. Sumagot naman agad si Alex na hindi na kailangan manligaw ni Christian dahil magkarelasyon na sila. Naging legal ang kanilang relasyon sa pamilya lang ni Alex pero hindi sa pamilya ni Christian. At wala din silang balak na i-open ang kanilang relasyon sa mga magulang ni Christian dahil alam naman ni Alex na hindi talaga siya magugustuhan. Dahil ibang klaseng babae ang pinapangarap ng mga magulang ni Christian para sa kanya, hindi ang katulad ni Alex. Pero sa tingin naman ni Alex ay nakakahalata na ang kapatid ni Christian na elementary pa lang na may something sa kanilang dalawa. Kaya umabot na sila sa punto na pumupunta pa ang nanay ni Christian sa eskwelahan nila para mabantayan lang kung nag-uusap ba talaga sila. Tumagal lang 1 taon ang kanilang relasyon pero hindi na sila gaanong nagkikita simula noong bakasyon dahil nanlamig na si Alex kay Christian. Dahil may nakilala si Alex na isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Doms na sobrang hilig sa online games. Si Doms ay nagbakasyon lang sa kanilang lugar at ang kapatid ni Doms ay matalik na kaibigan naman ni Alex. At dahil kaibigan niya ang kapatid ni Doms ay nakakapasok si Alex sa bahay nila Doms kaya doon na sila nagsimulang makapag-usap. Ito na rin ang dahilan kung bakit nagawang magloko ni Alex dahil iba na ang palagi niyang nakakasama, hindi na si Christian. Nalaman din ni Alex na humihingi pala ng tulong si Christian sa mga kaibigan nila para tulungan siya na magkita ulit silang dalawa. Sa sobrang awa naman ng isa nilang kaibigan kay Christian ay sinamahan nila si Christian na maghintay malapit sa bahay nila Alex. Habang si Alex naman ay hindi lumalabas ng bahay dahil parang ayaw niyang makita si Christian at parang mas pinili niya pa si Doms kahit hindi pa talaga sila hiwalay ni Christian. Sobra-sobra ang effort na ginawa ni Christian para lang makita at makausap niya si Alex ng personal. Dahil umabot pa ng ilang buwan na hindi talaga nagpakita sa kanya si Alex habang si Christian naman ay matyagang naghihintay. Pero dumating pa rin ang araw na napagod na si Christian, huminto na siya sa paghihintay at nakipaghiwalay na sa kanya si Alex. Kaya naging opisyal na ang relasyon nilang dalawa ni Doms pero dahil patapos na ang summer ay kailangan nang bumalik ni Doms sa kanilang probinsya. Mag-uumpisa na rin ang pasukan noon kaya meron silang orientation hanggang sa hindi sinasadya na nagkita sila ni Christian pero hindi pa rin sila nag-usap. Pagkatapos ng orientation ay nakatanggap si Alex ng chat mula kay Christian at sinabi niyang napakaganda mo pa rin, bagay na bagay sa'yo ang pulang buhok. Kinilig naman ang husto si Alex dahil alam niya na pag nagsimula ang pasukan ay araw-araw niya nang makikita ulit si Christian. Hindi pa tumatagal ang relasyon nila ni Doms nang bigla na lang siyang nanglamig at nagkamabutihan ulit sila ni Christian. Kaya sobra na lang ang awa ni Alex kay Christian dahil kahit alam ni Christian na niloloko lang siya ni Alex ay tinatanggap niya pa rin. Pero hindi nagtagal ay naghiwalay ulit sila ni Christian dahil masyado na din siya naging busy pagkatapos niyang makagraduate ng high school. Kaya naaalala pa ni Alex ang huli nilang pagkikita ni Christian na pagkatapos nilang makagraduate ay dumalaw pa sa kanya si Christian at binati pa siya. Pero pagkatapos ng lahat ng pangyayari na to ay naging magkaibigan pa rin silang dalawa dahil doon naman talaga sila nagumpisa. At habang tinatype ni Alex ang kwento niya na to ay chinek niya ang Facebook ni Christian na naka-unfriend na pala sa kanya. Pero nakapag-chat pa rin silang dalawa at ikinuwento niya kay Christian kung paano siya gulpihin ng naging ex-boyfriend niya. Si Christian ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng totoo, napakabait niya talaga pero nagtapos ang relasyon namin noong taong 2016. Kaya wala akong ibang hinihiling kundi lahat ng best para sa kanya. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At nag-send sa akin si Alex na mga ilang screenshot na pag-uusap nilang dalawa ni Christian na para talaga silang magtropa. Meron din kasamang dalawang picture ng before and after ng glow up ni Christian na parang nag-evolve talaga parang Pokemon. Para siyang si Charmander tas biglang naging Charizard. Parang ang angas niya at ang pogi. Parang gusto ko tuloy kantahin to. I wanna be the very best.
that no one ever was. Pero tama na yon dahil baka bumalik pa tayo sa pagiging baget. Kaya ang magiging aral ng ating kwento ay okay lang manlamig pero wag manlalamig tapos biglang magloloko. Pangalawa, posible naman talaga maging magkaibigan ng mag-ex lalo na kung wala kayong bitterness o hindi kayo ampalaya masyado sa isa't isa. Akala kasi ng iba na porkit naging magkaibigan yung mag-ex may something na talagang ibang intensyon. Pero posible po talaga dahil meron ako mga naging ex na kaibigan ko din naman ngayon at wala na akong pagnanasa sa kanila.